Bawal
afraid to die, and who fight for freedom, and all I just of you. It's a group of chosen men who have my own. Check. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po ba'y masaya ngayong umaga? Amen? Amen. Lahat po tayo ay magsitayo. Awitin po natin ang page 113, Come Unto Me. Amen. Lahat po tayo ay magsitayo. Grab your songbooks. Page 113, Come Unto Me. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. Kayo po ba'y masaya ngayong umaga? Amen? Amen. Amen. First stanza. Hear the blessed Savior. Ready, sing. Hear the blessed Savior calling the oppressed. All ye heavy laden, come to me and rest. I'll no longer tarry, I your load will bear. Bring me every burden, bring me every care. Much now. Come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my mind. Come, my yoke is easy, and my burden is light. Take a stanza up. Are ye disappointed, wandering here and there, dragging chains of doubt and loaded down with fear? Do unholy feelings struggle in your breast? Bring your case to Jesus, He will give you rest. Now, come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly.
Tumbling on the mountains, dark with sin and shame, sounding for the feet of hell's consuming flame. Like the power of sin, they yielded and oppressed. Give the tender shepherd, come to me and rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my mind. My yoke is easy, and my burden is light. Hungry by temptation, nothing conquered me. As a sense of weakness, most distress within, Christ will sanctify you. Amen. In the Holy Spirit, He will give you records now. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my mind. Come, my yoke is easy, and my burden is light. Amen. Another song, page 293, Joy Unspeakable. Yeah. Amen, page 293, Joy Unspeakable. Amen, nandiyan na po ba? Amen? Amen, first stanza. I have found His grace is so complete. Ready, sing. I have found His grace is so complete. His suppliant every day. While I see that turn at Jesus' feet, I am free, yes, free indeed. Ano ba siya? It is joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It is joy unspeakable and full of glory. All the house has never yet been told. Say a stand up. I have found a pleasure I once craved. It is joy and peace within. What a wondrous blessing I am saved from the awful gulf of sin. Ano ba siya? It is joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It is joy unspeakable and full of glory. On the house has never yet been told. I have found the joy no tongue can tell. How its waves of glory roll. It is like a great orb blowing wet, springing up within my soul. It is joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It is joy unspeakable and full of glory. Oh, the house has never yet been told. Amen. The half has never yet been told. Amen. Kalahati pa lang yan, kapatid. Amen. Praise the Lord sa binigay sa atin ng Panginoon na araw. Amen. Upang tayo po yung mga pagpanambahan sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Wala po yan, mabutid, sa mga unang panahon. Kasi sila'y nananambahan, mabutid, sa ilalim lang po, mabutid, ng puno. Sa kabila ng sila'y pinagbabanta ng kanilang buhay, mabutid, sila'y sumasamba sa Diyos. Amen. Praise the Lord, mabutid, na tayo po'y makaranas ng kaunting init din naman, mabutid. Well, anyway, mabutid, okay lang yan. Mas mainit sa impyerno. Amen. Let's just enjoy, mabutid, our service this morning. Okay? Tayo po'y manalangin naman namin Diyos. Once again, we are so much thankful, O God, for what you have done to us. Thank you for the Sunday school lesson that we have studied, Lord. Salamat po sa presensya ng bawat niyo pong mga anak. And give us excitement, O God, in spite of this no power po, Panginoon. Salamat po sa mga generator na nagagamit po, Panginoon, upang kami po magkaroon ng kaunting power magamit sa ilaw at sa
sa audio, ganyan po Panginoon sa mga electric fan po Panginoon. Kayo po magbigay po Panginoon ng sustenance sa bawat isa, lalo sa inyo pong lingkod po Panginoon Lord sa pangangaral niyo pong salita, at we give you all the glory and honor, O God, for all the accomplishment namin po magagampanan sa mag-araw. Salamat po. Maging sa mga bisita po namin and the guests po Panginoon who are with us this morning. At ganyan po sa ayon pong Children's Department po Panginoon, pagpapalain niyo po mga bata, sa school teachers, mga attendants po Panginoon, assistants, pagpalain niyo po Panginoon Lord. Salamat po kayo sa inyo pong biyaya, patawad po sa iyong pagkukulang pagkakasala, mahal po namin kayo. Sa balat ko'y dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. And you may be seated. Maraming salamat po sa inyo pong pagtayo. Okay, at magandang umaga po sa bawat isa po sa inyo mga kapatid. Amen. So, siguro para magkaroon po kayo ng konting elevation, pwede pong mag-adjust kayo ng angat pa dito kasi nandito yung harap kayo konti. Harap kayo hanggang dyan sa medyo malamig dito. Yan. Tapos, huwag na kayo masyadong dipikit para meron lang kayong meron po yung ventilation po. Pwede kayong magpalikod po yan. Kung mas maluwag po yan, tinanggal mo na nga po yung bintana po doon para at least dire-diretso po kung may hangin na darating. Alright, yan po mga kapatid. Kaya konting case lang po tayo. Pero gusto nyo mga kapatid, mag-offering na tayo. Tayo uwian na, amen? Oo mga kapatid. Konti lang yan mga kapatid. Amen, na sacrifice ngayong umaga, amen? Ibig mga kapatid, na tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. At just a short announcement, huwag natin kakalimutan, ang ating pong mga cleaners ngayon po ay ang East 1 area. Area East 1 po yung ating pong cleaners. And then yung ating divided fellowship, supposed to be mamayang hapon po mga kapatid, ay sa next week na po. Kasi wala po tayong kuryente. Okay? Mas lalong mainit po mamaya. Kaya yung ating divided fellowship ay sa hapon na. Sa next week na po mga kapatid. At meron pa rin po tayong pagpamandabahan mamaya mga kapatid at 2:30. Amen? I believe mga kapatid, it's more inconvenient mamaya. But I believe mga kapatid, we need God. Amen? Kaya tayo po ay magsipagtungo pa rin sa bahay sambahan mamaya mga kapatid at 2:30. Okay? At praise the Lord mga kapatid. Ako po yung nakadalo sa ating pong Bible Conference mga kapatid sa CBBC Los Baños last week. Nakarating po ako nung Friday po dito at nakabalik. Praise the Lord for the great messages, encouragement from the Word of God na ating pong napakinggan mula sa mga speakers. Maging mula sa ating pong mga pastor, Dr. Ed. And then, that's one reason bakit ako pumunta doon para makonfirm po yung ating schedule sa September 6. And by the grace of God, mga kapatid, amen, tayo po ay confirm na September 6, amen, yung ating Stewardship Sunday. Kaya magkakaroon po tayo ng revival service Saturday, September 5, just like what we did last year, mga kapatid. And then September 6, at makakasama po natin mga kapatid, amen, ang ating po mga pastor, Dr. Ed, on September 6 the whole day, amen, at kasama most probably maging si Ma'am Del, amen? Kaya let's pray for that mga kapatid. But we have also on schedule this August. Sabi nga po mga kapatid ay magkakaroon po tayo next week. Nandiyan po yan sa inyo pong acts. Kayo nyo pong nakita mga kapatid. Meron po tayong Evangelistic Sunday. Buti na lang, nag-brown out na ngayon, hindi sa Sunday, amen? Kasi meron po tayong Evangelistic Sunday. This coming Sunday, God is still good, amen? God is good. God is good. And all the time, amen. Kahit brown out mga kapatid, God is still good. Okay? Kaya, this coming Sunday mga kapatid, ay meron po tayong Evangelistic Sunday, each one bring one. Amen? Ang bawat isa ay magdadala ng isa. Hindi dalawa, magkakasala kayo. Isa lang. Huwag tatlo, huwag apat. Isa lang dapat. Amen? Kaya kung meron kayong maimbitahan, dalawa, ay huwag po, isa lang po. Isa lang po dapat ang makakasama. Next time na lang po. So, each one must bring one. This coming Sunday, Mrs. Say, we are going to double the attendance. Amen? Kaya mag-alala, kapatid. Amen? May aircon na tayo this coming Sunday. Amen? Mapapagana natin yan. May kuryente na po, mga kapatid. Okay? Kaya yung po, kapatid, mag-pray po natin. Then, August 21, we will also have a ministry involvement conference. Kaya I encourage everyone, kapatid, na kayo po mag-join. That would be holiday. Friday po yon, August 21. We will join our mother church, CBBC San Pedro,
by online. Dito lang po tayo, kapatid. Magalo lang tayo ng projector dito. At maka-join po tayo by online. 8:30 ng umaga, mag-start po yan in August 21. Holiday po yan, mga kapatid. Kaya wala pong pasok, wala pong problema. Amen? Amen? Yan po yung ating activity. And then September, mga kapatid. Mali po yung date ko na nalagay po dyan sa Acts. Baka meron pong nakakita na kung nagbabasa po talaga kayo. August 7 yung nasa likod, pero yung nasa harap August 2. Yan po yung tama, nasa harap. Amen? August, and then September 6, September 5, revival service. September 6 ay Stewardship Sunday. And then September 13 ay Grandparents Sunday. Amen? And then September 28, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng Teachers Appreciation Sunday. Kaya mag-iimbita naman tayo ng mga teacher, mga kapatid, this coming September 28. Yun po, mga kapatid, ang ating mga pag-pray ng mga event po natin. And praise the Lord, mga kapatid, sa kanyang biyaya na nagkalap sa atin. Ipagpaumanhin lang po sa ating po mga bisita at mga guests for the inconvenience. Na mainit po. Okay? Sa dami ng araw. Alam niyo po, pag nagpo-post ang kagaya ko ng mga brownout, ay tingnan mo, yun tayo, 13. Ay, malapit na tayo, sabi ko. Ay, ano na ba yan? 31 na eh. Okay? 13 tayo dito. Peter 13 kasi tayo dito. Diyan dati, Peter 61. For our 4 years doon, mga kapatid, 2 beses lang tayo nag-brownout ng Sunday. Pero dito, wala pa tayong 1 taon, nakadalawa na tayo. Di ba, amen? Ibig sabihin, tapos na, amen? Tapos na yung quota na 2. Nakita namin, nag-brownout sa tayo, dyan sa tayo. Wala. Ang bira. Nung pauwi ako last Friday, sabi ni Ma'am Dayan, pa, may schedule na. Alam ko na pag sinabing schedule. Sunday? Oo nga, Sunday. Buti na lang, meron tayong generator na available, galing kay Brother Giovanni. Kasi kung wala talaga, hindi ko lang alam kung paano na tayo mag-service. At siyempre kukulangin talaga yun kasi kailangan natin pagaganahin pa yung nasa loob para sa children's department po natin. Nakairam po tayo ng isang generator sa ating pong kaibigang Bugbay po dyan, amen? Hulugan. Hindi po, hiniram ko lang po kasi meron naman silang kuryente, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon sa mga kabataan kaninang maaga, kaya meron akong kasama. Siyempre maaga si tatay. Ismail kanina, di ko napaandar ko na yung ang tawag dyan, generator na isa. Abay, namatay. Tapos ayaw mag-connect na. Kabira, sabi ko. Buti na lang, maaga na prepare, biyaya ng Panginoon. Okay, bakit ganun? Sabi ko, saksak. Ayun pala, kapatid, abay, baliktad pala yun, nasa ground pala yung kaya check ko yung power ko, bira, 29 volts lang. Sabi ko, abay, ulit kong tanggal. Kabira, sabi ko. Misis ko kasi nanonood, nilinervyos ako eh. Nahirap ko yan, kapatid, kaya dalawa kami ni Ken, nagbuhat mga batid, mula doon kay Sutya, mula doon sa second floor, mga batid, nandun po nakatago yung kanyang generator na malaki. Binaba namin. Tapos binuhat namin po dito. Tumabot naman sa biyaya ng Panginoon. Kaya mamaya, kayo na rin po magbalik, man. Kahit ko na lang po yung inyong pong pabor din naman. Tapos dumating si Joshua, bili ka ng gasolina. Praise the Lord, pag meron pong mga aga sa simbahan, amen? Ay meron tayong pwedeng magagamit, mga kapatid. And that's great, mga kapatid. And praise the Lord, this morning, sa ating po mga bisita, kaya nga kahit meron tayong generator, hindi niya talaga napapagana ng malakas yung ating po mga equipment. Yan, ito parang hindi nagana hindi umiikot. Kaya talagang mainit pa rin. Inisip ko, mag-invest tayo ng solar kaya, no? Amen? Sinong nais mag-invest ng solar? Pwede saan ka man? Sinong 10,000? Pero yung ating pong commitment sa ating stewardship, kapatid, deadline po yan sa August 28. Tama po, last Sunday po ng August, ay po yung mga nag-commit po, praise the Lord sa mga nakapagbigay na. Pero meron pa tayong 5 linggo, kapatid. Pero yung mga wala pang commitment is still open, kapatid. Amen? Let's have a part, kapatid, for our upcoming Stewardship Sunday. At tayo po yung magdadala, kapatid. At mag-iimbita po tayo. Okay? Meron po tayong imbitahan, kapatid, na mga pastor na pupunta. I believe they're interested to come that because Dr. Ed will be our speaker. Amen? Kaya, siyempre, papamerienda tayo, mga kapatid. Nang hapon lang. Okay? Para sa mga dadalo. Kaya po yun sa ating gagamitin sa ating commitment, mga kapatid. Kaya kung kayo po, hindi pa po nag-commit, magmimerienda ka rin naman, mga kapatid, dapat mag-commit ka. Amen? Amen. Amen?
Tapos ikaw pa unang pipila, di ba? Amen? Wala ka namang commitment. Kaya nga nakapos na po doon. Mga kapatid, salamat po sa mga commit na po. Yan po, mga kapatid. And praise the Lord this morning for blessing us visitors. Ipag-continue lang po, mga kapatid, yung panahon na meron po tayo. Ano bang petsa na po ngayon? 26. Meron tayong bisita sa mga bata. Ilan po bisita sa Adwala? Meron po tayong 6 na bisita sa ating Children's Department. Praise the Lord. At ngayong umaga naman po sa ating pong young people and adults, meron po tayong mga bisita. Sama po natin ngayong umaga si Ma'am Flory Katubag. Flory Katubag, 20 years old. Tama po ba? 20 po ba ito? 30. 20 years old, si Flory Katubag. Praise the Lord. Amen. Paano na niyo po sila nakakili po? Hindi niyo po. Hindi niyo magkano na. Yan kalabi mo, kasi katubag din po yan. Ganoon. Tawag naman, ba naman missing na ako kayo, ha? Lamin niyo po, amen. And praise the Lord, kala ko naman bisita ni Brother Philip kasi katubag din po siya. Amen. Siya po ay from Tuwaw. Magkamag-anak talaga kayo, taga-Tuwaw. Tuwaw din sila. Baka naman kayo, alam mo yung tatay niya, si Jesus, ang tatay niya, si Jesus Katubag. Hindi yung Jesus na ipinako, ha? Yung Jesus na nasa libingan pa. De joke lang, si Brother Jess, mga kapatid. At kasama rin natin ngayong umaga, mga kapatid, bisita po ni Sister Gigi Lim. Praise the Lord, kasama po natin ang kanyang husband, si Brother Jonel Paternal. Amen? Ayun po nga po, sir. Kayo po yung nakakilala, na Bible study ko po kahapon. At praise the Lord, kasama po natin ngayong umaga. Amen? Kompletong pamilya, yung dalawang anak po nila nasa ating Children's Department. Praise the Lord for that, mga kapatid, for giving us visitor. Pero bukod po sa mga nakalista, mayroon po mga nakita po dito. Meron po tayong guest, mga kapatid, from Hong Kong. Amen? Kasama po natin. First time ba si dito? Kaya po, hindi po mga usher natin, di ba? O mga registration natin. Anong pangalan po, ma'am? Marina. Opo, si Ma'am Marina. May kapatid mo po, Sister, praise the Lord. Si Sister Jocelyn po, mga kapatid. Amen. Siya po ay sa Hong Kong. Pero dito po yung member. Binautismo ko po dito, kapatid, Sister Jocelyn. Amen. Pero doon po siya tumatin sa Hong Kong outreach. Amen. Kasi doon po siya nagtatrabaho. Kasama rin po natin, mga kapatid, ang kanilang nanay po, mga kapatid. Kasama po natin si Ma'am Josephine. Amen. Tatolos. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Sila po ay from Paire. Layo-layo pa po mga yan, mga kapatid. Sila po ay from Lubo. Tama, Lubo. Oo, magdaan pa sila sa mga lubo-lubo, di ba? Pero nandito po sila ngayong umaga. Praise the Lord. At meron pa po ditong bisita. Ito, bisita ni Gabriel. Okay, Gabriel Katubag. Si Isabel Zalul. Saan si Isabel? Sinisharan pa po. Okay, si Isabel. Okay, si Flores, sino pong nag-invite sa inyo po, ma'am? Wala po. Daanan ko lang po kasi Saan po kayong Pastor Ando, sa Tuwaw po? Amen. Praise the Lord. Ang kaibigan po natin, Pastor, amen. Believers Baptist Church, Tuwaw, Believers Baptist Church. Praise the Lord. Nakasama po natin, ngayong umaga. Amen. Meron po tayong bisita na hindi ko po na-recognize ngayong umagang ito, mga kapatid. Meron po ba? Okay? Praise the Lord. Kasama po natin yung member din po sa Malig Baptist Church, mga kapatid, kay si Dan, saka si Chelsea. Tama po? Si Dan Denver, saka si Chelsea. Kasama po natin ang mga estudyante rin po dito sa Tugigaraw, mga kapatid. Amen? Kasama rin natin from Itchage. International tayo. Amen? Gusto nila maglipat na lahat nito. Di ba, amen? Nakikidalo lang naman. Nandito sila. Praise the Lord, mga kapatid. Amen? Ayan yung mga tunay na Kristiyano. Pag saan sila napadpad, naghanap sila ng simbahan na masisimba nila. Amen? Praise the Lord. Kasama rin natin si Angela. Pero hindi na siya bisita. Pang 4th time na po yata. Amen? Parang plano na yata maglipat ng membership po dito. Amen? Joke lang. And you are very much welcome this morning service. At tayo po ay magsitayo bawat isa at magkamayan po habang tinutugtog yung Welcome to CBBC. It's the church where you belong. Sige po, shake one another's hand this morning. Happy Sunday. Good morning. Good morning.
Sige po, awit po kayo. Welcome! Welcome to CBBC. It's the church where Christ the living way. Go on. CBBC welcomes you today. Oh, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Every day with Jesus. Every day with Jesus. Sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. One more time. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus is and keeps me, and it's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa inyong cooperation. Amen. It's great to be in the house of the Lord. Amen. Oo. Kung kailan naman tayo, sige po, pwede na po kayo makupo. Oo. Pwede na kayo makupo. Huwag lang kayo masyado mag-ingay-ingay para hindi na masyado mainit. Amen. Okay. Kailan pa po ang ating po mga sa ating children's department ngayon, more than 40. Oo, ang ating attendance, okay lang pa naman ng brown out, diba? Tama, amen? Pero huwag kayong mag-alala, may silang service kasi brown out, amen? Oo. Kaya pag-pipray nyo na siguro, brown out na lagi, no? Maka-amen kayo, At least ko lang po ipagkalog po ito, kapatid. Wala silang commitment, pero meron silang sila po yung nagbigay para sa ating pong kayo lang po maglagay po doon. Sa ating share a lot, kapatid. Share a square a lot commitment. Sa ating lot commitment, praise the Lord. It is hereby certified that Santo Tomas family had completed their second 1 SQM lot commitment for the mission work of CBBC to Tuguegarao City Outreach amounting to 10,000 pesos. Amen? Given this 26 of July 2026. Tanggapin niyo po, praise the Lord, at kayo na lang po maglagay ng pangalan niyo po dyan at maglagay po ng page po sa atin po congratulations po. Praise the Lord, amen. I encourage everyone, nice po maglagay sa ating pong commitment, sa ating lot commitment, mga kapatid, amen. Ako'y naniniwala, God will give us more blessings, amen. Tawagin natin ating mga ushers at tayo po'y dadako sa ating pagbibigayan. Amen. Praise the Lord. Be faithful in paying back our tithes and giving our offering unto the Lord, mga kapatid. Sa mga bisita po, hindi po namin kinanyayahan sa gawain ito, but if you want to be a part, you are very much welcome. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagpapala sa gawain. Tayo po ay pinabaydan ng ganitong lugar ng bahay sambahan, mga kapatid. Amen. Because of His provision. Amen. Gawa ng provision ng Panginoon at sa katapatan ng mga anak ng Diyos na nagbibigay. Amen? Yeah, let's be faithful in paying back our tithes and giving our offering unto the Lord. Because the Bible says it is more blessed to give than to receive. And God loveth a cheerful
giver. Pagpahin niyo po ang ating kaloob ngayong umaga, sir. Tayo po manalangin, dakilang Diyos naman namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Lord sa umaga ito na kayong iyong inibin dito sa iyong baysambahan upang mapanabahan po Lord sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po Lord sa mga iyong mga kanakaan na nandirito sa umaga ito sa kabila nitong mainit po dahil wala pong kuryente. Pero salamat po sa mga kapatiran po Lord na kasama namin po ngayong umaga ito. Salamat po Lord sa Sunday School na lessons na aming napag-aralan sa umaga ito at salamat din po sa mga pag-ingat at pinagkalubo sa amin. At dalangin po namin Lord, ihanda mo ang aming mga sarili sa aming morning service, pakinig ng salita. Pakalinisin mo po ang aming puso at isipan sa kasalanan upang wala pong maging haslang sa aming pagsamba sa inyong harapan. At i-bless niyo rin po Lord ang aming pagbibigayan sa umagang ito. Bigyan na po ng kagalakan ng bawat isa na makapagbigay. At turuan mo po ang iyong anak na magbalik ng nararapat po para sa inyo. Tawarin mo kami Lord sa aming mga pagkasa at pagkukulang. At i-bless niyo po Lord aming buong maghapon na programa sa araw na ito. Ang dalangin, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless you as you give. Amen. Tayo po muna magsitayo. Arawitin po natin ang page 50. Praise Him, praise Him. Amen. Page 50 of our hymnals. Praise Him, praise Him. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. Praise God. Praise Him, praise Him. Ready, sing. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing on earth His wonderful love proclaim. Hail Him, highest redeeming glory. Strength and honor given to holy name. Like a shepherd, Jesus leads children. In His heart He cares them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, every joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock and hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Son His praises, Jesus the Lord. Love unbounded, wonderful, name and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, every joyful song. Lasana. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly foreign-house, loving us honoring. Jesus, Savior, reigning forever and ever. From Him, from the risen King. Christ is coming, over the world victorious. Forward glory unto the Lord we know. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, every joyful song. Amen. You need to sing that song.
I'm gonna shout it from the housetops, proclaim it from the mountaintops. Tell the world around me Jesus saves. I have made my choice, I'm gonna make a joyful noise. The world will hear my voice, Jesus saves. The rocks and hills were ready to make the singers smile. Spirit on the Lord's salvation way. You see God, you His children, we're ready to march on. And we'll make His word throughout the land until the devils pay. But the words will tell us daily that God is not a lie, and salvation plan is just a fairy tale. But their lives don't change the truth. Jesus died for you, and the words is His returning would happen any day. I'm gonna shout it from the housetops, proclaim it from the mountaintops. Tell the world around me Jesus saves. I have made my choice, I'm gonna make a joyful noise. The world will hear my voice, Jesus saves. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. I'm gonna shout it from the housetops, proclaim it from the mountaintops. Tell the world around me Jesus saves. I have made my choice, I'm gonna make a joyful noise. The world will hear my voice, Jesus saves. The world will hear my voice, Jesus saves. The world will hear my voice, Jesus saves. Jesus saves. Check. Amen. Lahat po muli tayo ay magsitayo. Awitin po natin ang page 301. Proclaim it wherever you go. Amen. Kayo po ba'y masaya ngayon pa rin umaga? Amen? Amen. Parang hindi naman po halata. Amen. Dapat pag masaya na ka, itiisan ko. At masaya po ba kayo ngayong umaga? Amen? Amen. Awitin po natin page 301. Proclaim it wherever you go. First stanza. If you know Christ Jesus, ready sing. If you know Christ Jesus and save you from your sin, proclaim it wherever you go. If you feel God's Holy Spirit prompting you within, proclaim it wherever you go. One more shout. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Souls are waiting, yearning for the blessings that you know. Proclaim it wherever you go. Sing a stanza. If you find that Jesus is sufficient for your need, proclaim it wherever you go. If you know that daily your hungry soul can feed, proclaim it wherever you go. One more shout. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Souls are waiting, yearning for the blessings that you know. Proclaim it wherever you go. Last stanza. If His word you tested and upon His promise to you, proclaim it wherever you go. If a holy you're building in the land beyond the blue, proclaim it wherever you go. Everybody now. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Souls are waiting, yearning for the blessings that you know. Proclaim it wherever you go. Amen. And today, mabutid, tayo po ay dadako sa pakinig ng salita po ng Diyos. Tayo muna po ay manalangin. Mapangin natin special namin. Lapitan namin ang Diyos. Ay salamat po, Panginoon, sa inyo po. O Pala, sa awitan po, Panginoon. Dapat po, Panginoon, sa presensya ng bahay niyo po mga anak, for the excitement of your people, O God, to come to the church, to hear your word. In spite of the convenience, Lord, pero salamat po, Panginoon, O God, sa inyo pong pabor sa amin.
Palayan niyo po ang pangangaraw niyo pong salita, niyo pong lingkod na siyang gagamitin, empower niyo po, strengthen niyo po, Panginoon Lord. Bless niyo po ang awiting natin pong marinig, may handa ang puso't isipan, sa pagiling niyo pong salita sa bawat dalangin po namin hiling, na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. You may be seated po. Si Mainit, kami na rin po ang mag-station number. So. Diyan mo konti. So. You ask me why I believe what I do, why I'm so convinced that the Bible is true. I'm here to tell you it's only because I've gone through enough to see what faith does. Resist the invisible, believes the impossible, resist the incredible, no matter what was. Faith moves the unmovable, proves the unprovable, for anyone willing to trust. Believer, you see what faith does. If there's a mountain that stands in your way, from all you can see, it will be there to stay. God said with the faith of a small mustard seed, that mountain will move. Believe and you see. Resist the invisible, believes the impossible, resist the incredible, no matter what was. Faith moves the unmovable, proves the unprovable, for anyone willing to trust. Believe and you see what faith does. Believe and you see. Just believe and you see. Resist the invisible, believes the impossible, resist the incredible, no matter what was. Faith moves the unmovable, proves the unprovable, for anyone willing to trust. Believe and you see what faith does. Believe and you see. Yes, believe and you see. Believe and you see. Praise the Lord, ubusan ako ng boses. Mataas pa yung kinanta namin, di ba? Oo. Pero praise the Lord, mabuted, we just believe that we see what faith does, amen? We don't believe that the principle of the word to see is to believe. Amen? What we believe is we believe first and then we will see. Amen? Manampalataya ka muna para tayo po ay makakita. Kaya nakita natin ang ating pag-asa, tayo po'y palangit sapagat tayo pinanampalataya. Amen? Naniniwala po tayo merong Diyos. Naniniwala tayo merong langit. Nanampalataya tayo merong kaligtasan. Kaya alam natin saan tayo tutungo at anong oras dumating ang ating kamatayan. Amen? And that what faith does. And that what faith does, mga kapatid. Amen? Hindi man natin kita, mga kapatid, pero makikita natin sa gawa ng Diyos sa ating pong buhay. Amen?
Kaya ngayong umaga, mga kapatid, tayo po'y magsitayo and let's go to our Bible this morning. We go to John 3:16. Amen? Kaya may prepare akong message, mga kapatid, pero gawa ng ating pong kalalagayan, pero pupunta tayo sa pinakakonteksto ng Bible sa John chapter 16. Para hindi na po kayo masyadong mahirapan ngayong umaga sa pagbubuklat ng Biblia. Amen? Ang John ay nandyan lang yan. Amen? Ang iba sa inyo, memorize yan. Amen? Okay? Memorize niyo po ba yan? Amen? Okay, let's read all together. Basahin natin. Ready, read. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Okay, one more time. Ready, recite. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen? What a verse, amen? Ang buhay natin dito sa mundong ibabaw ng lupa, mga kapatid, isang araw matatapos. Isang araw, mga kapatid, tayo po'y darating sa ating pong appointment na tinatawag na kamatayan. Amen? Pero salamat sa pangako ng salita ng Diyos, sabi po ng Bible, everlasting life. Amen? Meron pong pangako ng buhay na walang hanggan because of God's salvation in our lives. Amen? And this morning, what we're going to tackle, what we're going to talk is the greatness of our salvation. The greatness of God's salvation. Tayo muna po yung manalangin naman namin Diyos. Maraming salamat po ngayong umaga sa oras na pinagkala niyo po kami po ay makapagtipon, makapagpuri sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa mga awiting namin pong naaawit para po sa inyo. Salamat po sa special number. Salamat po sa awiting ng choir. Salamat po sa mga bisita po, Panginoon Lord. Sharon, simpleng parang Diyos ng kaligtasan. Salamat po sa bawat niyo pong mga nakadalahin ko po ngayong umaga. Empower niyo po ako. Give me extra physical strength, O God. Give me voice as I preach your word this morning. Kung wala po kayo po, Panginoon, hindi niyo po ko tutulungan, wala po akong magagawa. I'm just good for nothing. At kung meron pa po sa amin pong kaligitnaan ngayong umaga, hindi pa po ligtas, Lord, ipagkaalad niyo po maunawa ng simpleng parang Diyos ng kaligtasan, tanggapin kayo bilang sariling tagapagligtas. Bless niyo po ang mensahe. Pataw po sa pagkukulang pagkakasala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kayo po'y makako po at maraming salamat muli sa bawat isa sa inyo pong pagtago. Kung meron pang pinaka-interesanting pag-usapan, mga kapatid, ay patungkol sa pag-ibig. Amen? Amen? Patungkol sa pag-ibig. Mga nanliligaw, mga kapatid, ay interesado sila, mga kapatid, pag-usapan ang tinatawag na pag-ibig. Kanya nga lang, maling pag-ibig ang iniisip. Right? Amen? Pero tandaan po natin ang pag-ibig na sinasabi ng Bible, yan po yung tinatawag nating agape love. Amen? That is God's love. Yan po ay pag-ibig ng Diyos. At yan rin po yung nais ng Diyos na matutunan natin sa ating pong buhay. And praise the Lord, mga kapatid, na makita po natin dito sabi ng Bible, for God so loved the world. Amen? What does it mean so? That love is great. His love is extravagant. His love is excellent. His love, mga kapatid, is extraordinary. Amen? He can say, mga kapatid, for God loved the world, right? Amen? But God, mga kapatid, put that adverb, superlative degree, so loved the world. Ganon na lamang na tayo po ay pinaibigan ng Diyos. O na naman, meron ka namang bubble gum, lulukin ko na yan. Mamaya, sa upuan na naman yan, ha? Okay? Maraming mga bubble gum sa upuan, eh, binabalik-balikan nila every Sunday. Kaya magpapa-general cleaning tayo sa August 31, bago po yung ating Stewardship Sunday. Yung mga bubble gum niyo po, mawawala na dyan. Okay. Alright, mga kapatid. John 3:16 is the central context of the whole Bible. There lies the greatest history that has ever been told. His history. Amen? Amen? Sagot kayo, kapatid. Buhay pa kayo? Amen? Humihinga pa kayo? Amen? Oo. Pero pag hindi na kayo masyadong, yung po yung tawag doon sosobuhin na, pwede kayong ba? Pero mas malamig yan sa likod. Pabaliktad naman ngayon, mas malamig yan sa likod. Dito, mga kapatid, parang nasa purgatorio na ako. Here we see how God demonstrated His greatest love to mankind. This is our only hope as sinners, our only refuge as saints, our only comfort as sanctuary. Amen? Ito lang po yung pag-asa ng mga makasalanan. Ito po yung ating tanggulan bilang mga ligtas. Ito po yung ating pong kaaliwan bilang simbahan. Amen? Ang pag-ibig po ng Diyos. This verse explicitly shows how extravagant, as I have said, how extraordinary, how excellent our salvation is. Amen? Paano napakadakila, mga batid? Kung paano napaka-expensive, mga batid, ang kaligtasan na pinagkaroon sa ating Diyos. Yes, it is free.
Not because it is cheap, but because we cannot afford it. You understand it, amen? Ang simple naman ng kaligtasan, tanggapin lang. Mabiglo pagsalamat tayo, simple lang, di ko ba, amen? Sabagat ang Diyos na ang naghirap para sa atin. Ang Diyos na pong nagsakripisyo, mga kapatid. The greatness of our salvation, number one, mga kapatid. Number one, sabi ng Bible, for God so loved, the source of our salvation. Amen? The source is the sovereign God. Ang Diyos, mga kapatid, ang source ng ating kaligtasan, hindi sa gawa, hindi po sa tradisyon, hindi po sa mabuting gawa, hindi po sa simbahan, hindi po sa binyag, hindi po sa bautismo, kundi ito po'y galing sa Diyos. Amen? Ang Diyos, mga kapatid, ang source ng ating kaligtasan, He created man perfectly, but you know what? He fell to sin. Nevertheless, because of His great love, He provided us salvation. Amen? Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, mga kapatid, He provided us salvation. Nagkaloob po siya ng kaligtasan para sa atin, mga kapatid. And He is the source. Amen? Because He is only the worthy source of our salvation as sinners. Hindi pwedeng manggaling sa tao, sapagat ang tao ay makasalanan, mga kapatid. Amen? Hindi pwedeng sa simbahan, mga kapatid. Amen? Mga sinasabi ng ibang simbahan, aanib kayo sa aming simbahan para kayo maligtas. Pero actually, umanib ka sa kanila, hindi ka pa rin ligtas. Hindi ka pa rin ligtas, mga kapatid. Salamat, sigurado tayo sa ating kaligtasan, sa balang pinanggalingan ng ating kaligtasan, mga kapatid, walang iba, kundi sa Diyos mismo, mga kapatid. 1 Peter chapter 1, verses 1 to 4, sabi po ng Bible, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God, the Father, through what? Sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of all, Jesus Christ, grace unto you, and peace be multiplied. Verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy, sabi ng Bible, hath begotten us again unto a what? Lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to an inheritance what? Incorruptible and undefiled, and that fadeth not away. Reserve what? In heaven for you. Amen? Reserved in heaven. Kaya nga meron na tayong reservation sa langit. Amen? Sigurado na ating patutunan sapagkat naka-reserve ng bawat mananampalataya, mga kapatid, doon sa sangkalangitan, who are kept by the power, sabi ng verse 5, of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. You see, sabi po ng Bible po yan, mga kapatid, according to the foreknowledge of God. Alam niyo po ba, bago po lalangin ang sangkatawan at sanglibutan, mga kapatid, amen, nasa isipin ka na ng Diyos. Tayo po nasa isipan na ng Diyos, mga kapatid. May isang araw ikaw ay maliligtas. That's the elect. That's the election of God, mga kapatid, according to His foreknowledge. Alam niya, mga kapatid, na ikaw ay tatanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Tayo, hindi natin alam ang mga maliligtas, kaya pinupuntahan natin. Amen! Inaalam natin kung sino yung mga inihanda ng Panginoon sa kaligtasan. You see, He perfectly created man that fell to sin, but praise the Lord for the great salvation He provided us, mga upang mabalik ang ating relasyon sa Diyos, sabi ng Bible. But as many as receive Him, to them He power to become what? The sons of God, even to them that believe on His name. No one can save us from the penalty of our sin in hell but God. Amen. Walang sino mang magliligtas sa ating kapatid mula sa hatol ng impyerno. Kaya makita po natin ang mga taong sa reliyon umaasa, kapatid, patay na, kapatid, pero ang panalangin pa sumalangit nawa. Kasi hindi sigurado, amen? Taon-taon ipinagdadasal, mga kapatid, ang kaluluwa para pupunta sa langit, pero wala pa rin kasiguraduhan. Right? Amen? Kasi bakit? Ang kanilang pag-asa, mga kapatid, yung katuruan ng kanilang reliyon. But praise the Lord, the source of our salvation is none other than the sovereign God. Behold, sabi ng Bible, 1 John chapter 3, verse 1, behold, sabi ng Bible, what manner of love the Father hath bestowed upon us. Amen? Anong klaseng pag-ibig, sabi ng Bible, ang ipinahiwatig, ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen? Oh, madaling umibig, kapatid, sa kaibig-ibig. Pero mahirap ibigin, mga kapatid, yung taong hindi kaibig-ibig. Are we lovable for God to love us? No. No, mga kapatid. But because of His mercy, mga kapatid, He loves us. Sabi ng Bible niya, mga kapatid, that we should be called the sons of God. Wow, praise the Lord, mga kapatid. Tayo po'y tinawag na mga anak ng Diyos. Amen? Okay? Hindi tayo karapat dapat mapabilang sa pamilya ng Diyos. Pero sabi ng Bible, we have not received
The spirit of adoption, sabi ng the spirit of fear unto bondage, sabi ng Bible, but we receive the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Amen? Kaya tayo po'y nakakatawag ngayon sa Diyos ng Ama, sapagat tayo po'y naging anak ng Diyos, kapatid. Amen? May mga nanay na tinatawag ako dito, kapatid, pero kailanman talaga hindi nila ako anak. Ako'y nagbibigay lang ng galang. Ang tao po'y tumatawag sa Diyos Ama, tanong, anak ba sila ng Diyos? Paano sila naging anak ng Diyos? But today, kung ngayong araw na ito, kapatid, amen, ikaw ay isang born again, ikaw ay nagsisi ng iyong kasalanan, ikaw, alam mo, personal, tinanggap mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas, sa atin ng Bible, ikaw ay anak ng Diyos, amen? What a great love God has bestowed upon us. What a merciful and gracious God we have. He provided us salvation. Ano niyo po ba ang mga anghel, mga kapatid, they are already reserved to hell? Na mga fallen, I should say, fallen angels. Wala nang reservation para sa kanila, para sa kaligtasan. Kahit magsisi pa si Satanas, kapatid, ay wala nang nakahanda para sa kanyang kaligtasan. Kasi galing na sila sa langit eh. Amen? Salamat tayong tao, kapatid. Meron pong pinagkalog po ng Diyos sa kaligtasan para hindi po tayo mahatulan sa apoy ng impyerno. Number 1, the source of salvation, the sovereign God. Ang source ng kaligtasan, mabutid, walang iba kundi ang makapangyarihan Diyos. Number 2, mabutid, sabi ng Bible, for God so loved the what? The Word. Sabi ng Bible, the Word. What is that? The scope of salvation. What is the scope of salvation? The sinful Word. Naparito ang bugtong na anak ng Diyos, mga kapatid, because He loved the Word. What is the Word there? Who is the Word there? It is you and me, mga kapatid, mga makasalanan, mga kapatid, amen. Naparito ang ating Panginoong Hesus Kristo. And the scope, mga kapatid, is not just a group of people, it's not just a family, mga kapatid, it's not a religion, mga kapatid, but the whole world, amen. And praise the Lord na tayo po inaabot, mga kapatid, ng Ebanghelyo, because God so loved the world, amen. Maging mga kapatid sa mga bundok, nandun po mga kapatid ang mga tribo-tribo at meron pong nangangaral sa kanila at kailangan nila ng tagapagligtas because God loved the world. Ang bawat isa ay nangangailangan ng kaligtasan. Ang si John the Baptist once said, preaching in the wilderness in John chapter 1 verse 29, sabi ng Bible dito mga kapatid. John chapter 1 verse 29, kung nandiyan na kayo, basahin natin, ready. The next day, John seeth home Jesus coming unto him and saith, behold what? The Lamb of God which taketh away the sin of the world. Amen. Hindi po sa isang grupo lang ng tao, kapatid. But the Bible clearly said, the sin of the world. You see the scope, kapatid, ng kanyang pag-ibig. Walang pinipili ang Diyos, kapatid. Kaputi, maitim. Okay? Walang pinag-aralan o biro. Mayaman o mahirap, pulubi, mapatid o bilinaryo, pogi o maganda ayon sa paningin ng tao, pangit man sa paningin ng tao. Pero ang Diyos, minahal niya sila, mapatid. God's salvation is not for a group of people, as I have said. It is not for a certain generation. It is for the whole world. Mula pa sa unang ipinanganak kay Adan, mapatid, hanggang sa huling ipapanganak, maging hanggang sa millennial kingdom. Amen. That's the scope of His love. That's why we are commanded by God to preach the gospel to every creature because the scope of salvation is the whole world. Huwag natin sarili, mga kapatid, ang kaligtasan. Nandito tayo, mga kapatid, maaari convenient na tayo. Sabihin natin, ligtasan na, pupunta tayo ng impyerno. How about the others? That's why we have our evangelistic Sunday that every one of us, mga kapatid, must have a desire to bring someone in the church. Amen. Your loved ones, your family members, your neighbor, your classmate, your co-worker, and you know what? Even your enemy. Amen. Yeah. Because even your enemy, mabutin, the Word of God says, God loves them. Mahal din sila ng Diyos. Amen. Kanahis ng Diyos, sila'y makakita din o sila'y makatanggap din, mabutin, ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Yesu Kristo. God's salvation is not limited. Hindi limitado, mabutin, ang kaligtasan ng Panginoon to a certain race. In every generation, mga kapatid, ay meron naliligtas. Amen? After our generation, mga kapatid, merong susunod sa atin na mga ngarap pa rin ng salita po ng Diyos. Until the Lord returns, even during the tribulation period, mga kapatid, God still loves them. Amen? God is still going to send a preacher of the gospel about of His salvation, mga kapatid, upang sila'y maligtas. And you know what? Even during the millennial kingdom, God is still going to save. Because the scope of His salvation, mga kapatid, is the sinful world.
God's salvation is for all sinners. Kung ang taong yan makasalanan, kapatid, he needed salvation. And there's no one is perfect, right? Amen? As it is written, sabi ng Bible, there is none righteous, no, not one. For all have sinned, sabi ng Bible, and come short of the glory of God. Amen? Hindi tayo pwedeng umabot, kapatid, sa kalulatian ng Diyos. Maaaring sabihin natin, mabuti tayo. Maaaring sabihin ng tao, ayun, napagbigay yung tao niya. Ang ganda ng ugali ng tao niya. But you know what? The record of the word of God, the Bible says, it says, for all have sinned. Amen? Ang lahat ay nagkasala. At hindi tayo pwedeng umabot sa kalulatian ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki, kapatid, ang ating mabuting gawa, ang ating religion. No. Salamat na abot tayo because the scope of His salvation, the sinful world. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Number 3, the sacrifice for salvation. The sacrifice for salvation, the Word of God says, the begotten Son of God. What does it mean, begotten, mga kapatid? Nag-iisa at tuktong na anak ng Diyos, wala nang iba. Amen? God did not send the angel, mga kapatid, but He sent His only begotten Son. What a sacrifice! What a salvation! What kind of love it is, mga kapatid, na ibinigay niya ang kanyang kahit sa isang buktong nanak upang tayo ay magkamit ng kapatawaran buhay na walang hanggan. Amen? Amen! And sabi ni John 3:17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. If we are to follow a person, be sure that He is following also our Christ, mga kapatid. Amen? God sent not the angel, but His only begotten Son. It is the Creator Himself. It is the Creator Himself who came for us upang magbigay sa atin ng kaligtasan. Amen? Sabagat ang requirements ng Diyos ng kaligtasan upang ang tao ay huwag magbayad ng kanyang kasalanan sa apoy ng impyerno ay dapat dugo. That's why during the Old Testament time, they have their animal sacrifice. Mayroon pong nagdadanak ng dugo. Milyong-milyong animals, mga kapatid, amen, na nag-sacrifice during the Old Testament time. Pero sabi ng Bible, it cannot take away sin. It cannot take away sin. It is only the Lord Jesus Christ's blood that was shed on the cross of Calvary that can take away our sins. Amen? Kaya siya po ang nagdangat. Kinakailangan ng dugo at hindi po pwede, mga kapatid, na maghugas ng kasalanan yung dugo ng hayop. At lalong hindi rin po pwede ang dugo ng tao sapagat yung dugo natin, mga kapatid, madumi. Nangangalaytay ang ating dugo, mga kapatid, ng dugo ng isang makasalanan. Amen! That's why God Himself became man, a perfect man. Merong dalisay na dugo. Isang magdanag para magbayad ng ating kasalanan. Amen? Pag kayo po'y binabaha, pag nilinisan mo na pagkatapos ng baha, mga kapatid, hindi mo pwedeng linisan, mga kapatid, yung putik nang galing din sa putik na tubig. Right? Amen? Hindi mo mamalinisan yung tubig. Anong gagawin mo? Kukuha ka dun sa malinis na tubig para malinisan mo. Amen? That's why we, as sinful man, we cannot cleanse our own sin. Amen? Kaya sabihin pa ng pare, kapatid, magsampung ama namin ka muna. Kahit gawin mo pa 1 bilyong ama namin, kapatid, amen, hindi pa rin po malilinisan ang ating kasalanan. Amen? Meron pong nag-confess sa pare, Pader, pwede mo mag-confess. Yung kasalanan mo, anak. Hindi kasi po, nakukuha yung manok ng ating kapitbahay. Dahil nagsisisiyan ko ni po, Pader. Sabi niya, magdasal ka ng 10 ama namin sa 10 Ave Maria. Salamat, Pader. Pero pwede bang gawin ko ng 20? Eh bakit naman? Meron pa po natirang isang manok. In advance na eh. Pero ano po ba, pag meron ka manok ng kapitbahay, tinuka kayo, itinuwala mo yan. Oo, itinuwala mo. Oo, pag tinuka ka ng manok ng kapitbahay, itinuwala mo. Yun yung tinatawag natin, mga kapatid, na self-defense. Na? Self-defense. Self-defense ka po. Abay, naging tinola eh. Alright? Ano ba tayo? Ba't tayo napunta doon, mga kapatid? Okay? God sent not the angels, but His only begotten Son, the Creator Himself, not the Creator, whose Son died for our salvation, but He Himself. Sabi ng Hebrews chapter 2, mga kapatid, busan niyo po yung mga Bibles, para huwag kayo masyadong mainit at mainitan, maaga pa, mga kapatid, amen? Pero malapit na tayo. Wow! Hebrews chapter 2. Nasabi po ng Bible verses 5, basahin po natin ito hanggang 10 na meron pong pangunawa. Tingnan niyo po. Wow, napakaganda ito, mga kapatid. Sabi ng Bible verse 5. Are you there? Basahin natin ang sabay-sabay ready read. For unto the angels hath He not put in subjection the word to God, whereof we speak. But one in a certain place testified, saying, What is man that thou art mindful of him?
or the Son of Man that thou visitest him? Thou madest him a little lower than the angels. Thou crownest him with glory and honor, and didst set him over all the works of thy hands. Thou hast put all things in subjection under his feet, for in that he put all subjection under him. He left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels. For what? The suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every whom man. Verse 10, for it became him, for whom are all things, ay by him are all things, in bringing many sons unto glory, to make him the captain of their what? Salvation, perfect through what? Suffering. You see that? Jesus Christ, as the creator of heaven and earth, he was made a little lower than the angel. He became man. And not just a man, sabi ko ng Bible, kapatid, obedient unto death. As a servant, sabi ko ng Bible, bilang isang alipin, mga kapatid, siya po'y namuhay sa mundong ibabaw na ito. That's the sacrifice of our salvation. God saved the best for last as the ultimate sacrifice for salvation. None other than the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya wala tayong ibang iaantayin pa, mapatid, na darating para sa ating kaligtasan. Well, nangyari na po more than 2,000 years ago, mapatid, in the Calvary, in the Mount of Calvary, sa bundok ng Golgotha, mapatid, when the Lord Jesus Christ said, "It is finished." Amen? What does it mean finished? Tapos na. Hindi parang pelikula, simulan mo, tatapusin ko. Marami mga tao, pag Semana Santa, mapatid, meron pa mga nanginitensya. Para sasabihin nila, magbawas na daw ang kanilang kasalanan. No way. Lalo pang nadadagdagan ang kanilang kasalanan. Amen? Then you know what? They are only insulting God. They are only insulting the sacrifice of the Lord Jesus Christ, just like what they are saying, mapatid, pag pumunta ka sa isang handaan, libre na nga ang pagkain, mapatid, talaga naman, meron ba kayong paminta yan? Meron ba kayong asin? Meron ba kayong pikin? Kulang ng lasa. Nakikain lang talaga naman, di ba ba, Amen? At yun ang ginagawa ng tao ngayon sa ginawa ni Cristo dun sa krus ng Kalbaryo. Kulang pa yan. Ay dapat mag-release yung tao. Ay dapat sumula ako sa ganito. Ay dapat ganito. Ay ganyan pa. No! Amen! He is the ultimate sacrifice for our salvation. God so loved the world that He gave His only begotten Son. You see, imagine. Kasalanan natin pero siya po ang nagbayad. Sa mga may anak dito, papayag ba kayo, kapatid? Ibigay niyo po yung anak ninyo para magbayad ng kasalanan ng iba. Bayad ba kayo? May dalawa kaming anak, kapatid. At least dalawa. At least meron pang isa pa sana. Pwede ba namin gawin nyo? Si Nanay Silita, may siyang, amen? Siyang ba? Pwede bigyan siguro si Sister Chris, amen? May 8 pang natitira. Ayun, imagine that, mga kapatid. Maaaring papayag yung tatay, pero yung nanay, kailan nang hindi papayag? Pambira, nanahirap ako yan! Ang hirap kong iniluwal yan! Ano po, amen? But you know what? Sabi ng Bible, He gave His only begotten Son. Ang nag-iisa at bugtong na ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang binigay as the sacrifice for salvation. Sabat walang katanggap-tanggap na sacrifice kundi yung sakripisyo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Amen? Walang katanggap-tanggap na sakripisyo sa Diyos amang nasa langit kundi ang sakripisyo ng kanyang bugtong na anak. A perfect man. A God that became a perfect man for our salvation. Number 1, the source of our salvation. The sovereign God. Amen? Number 2, the scope of salvation, the sinful world. Number 3, the sacrifice for salvation, the begotten Son of God. And number 4, sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth. Number 4, the subject of salvation. The subject of salvation. Yes, yung scope ng salvation ng buong sanlibutan. Pero yung magtatangulang, kapatid, sabi ng Bible, for whosoever believeth. Yaong manampalataya lamang. Yaong tatanggap lamang ang magtatamo ng kaligtasan, kapatid. Amen! And the subject, mga kapatid, of salvation is the repentant sinner. Ang makasalanang nagsisi ng kanyang kasalanan at nanampalataya dun sa ginawa ni Cristo, dun sa krus ng Kalbaryo, na siya'y namatay, inilibing, sa 3 araw siya'y muling nabuhay. Amen!
And praise the Lord, mga kapatid, I cannot forget the day, April 7, 1997, when someone said to me the Bible, I have religion, but I don't know about the Bible. I have no knowledge about the Bible. I am ignorant about the Bible. I was already 17 years old that time. Graduate na po ako ng high school. Pero wala ko alam sa Biblia kasi hindi naman ako tinuruan ng aking mga magulang. Naging aking mga kamag-anak. Tinuruan ako ng religion, tinuruan ako ng tradition, but I don't know about the Bible. But praise the Lord, someone shared to me the Bible about the love of God. And on that day, I received Christ as my personal Lord and Savior. I repent from my sin. April 7, 1997. At tinanggap ko si Kristo bilang aking sariling tagapagligtas. Amen? At ako po rin nagtamo, kapatid, ng regalo ng Diyos ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ang kaligtasan, the subject of salvation, mga kapatid, not those who are coming to church, mga kapatid. Amen? Amen! Hindi po yung mga pupunta sa simbahan, kundi yaong personal na tumanggap na kay Kristo bilang tagapagligtas. Hindi ka pupunta ng langit dahil nasimba ka sa baptist. Amen! Hindi ka pupunta sa langit dahil ikay nabautismo na kapatid. Pupunta ka sa langit kung tunay na tinanggap mo si Kristo bilang yung tagapagligtas. Amen? Sabi ng Bible, whosoever believeth, not believe it, mga kapatid, it's not just yung naniwala na meron tayo. Ang tao, di ba ang tao naniniwala sa Diyos, right? Amen? Pero tanong, sila po ba'y tiyak na ba nila pag namatay sila sa langit sila pupunta? Sabihin, ay, hindi. Walang nakamatiyak niyan. Kasi bakit naniwala lang sila, hindi pa sila nagtiwala. Naniwala lang sila, hindi pa sila nanampalataya. Yun po yung kaibahan ng naniwala sa nagtiwala. Amen? Okay, yung nagtiwala, yung nanampalataya. Kaya wag lang tayo dapat naniwala. That word believe, that there, mga kapatid, that is faith. Amen? That is trusting God, mga kapatid. Amen? For our salvation, minus nothing plus nothing. Wala na po tayong idadagdag, mga kapatid. Kaya sabi ng Hebrews chapter 3 verse 15, ang sabi ng Bible, Hebrews chapter 3 verse 15. Buksan niyo po yung mga Biblia, mga kapatid, Hebrews chapter 3 verse 15. Sabi ng Bible, while it is said, today, if you will hear His voice, sabi ng Bible, harden not your hearts as in the provocation. Kaya pag marinig mong salita ng Diyos, sabi po ng Biblia, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso, kapatid. Amen? Wala kang mapapala sa mga mapapakinggan mo kung magmamatigasin mo ang iyong puso. Amen? At salamat sa Panginoon na siya'y nangusap sa atin, mga kapatid, nung meron na bagay sa atin, are you saved? Amen? Sabi ng Bible, mga kapatid, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. So, ikay nandito, hindi mo pa talaga tiyak ang langit, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Matagal pa naman siguro ako mamatay. Akala mo lang yan. Yan din po yung akala ng mga namatay. Akala nila matagal pa sila mamatay. Amen? Yung isa nga, galing niya mag-basketball. Tama, amen? Athletic naman siya. Akala niya magtatagal pa buhay niya. Pero matatay. In the zenith of his career, mga kapatid, namatay. Batang-bata. Kasi ang kamatayan dumarating sa buhay ng isang tao sa araw na hindi niya inasahan. Amen? Kaya bago dumating ang kamatayan, tiyak mo na dapat ang iyong kaligtasan. Alam mo na kung saan ka patutungo. Alam mo na ang katiyakan ng langit. Dapat tinanggap mo na si Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Amen? Because the subject of salvation is the repentant sinner. Yes! Salvation is for all! Yes! Salvation is for the whole world! Even for the cult, even for the Islam, for the Muslim, para sa kanila din ang kaligtasan. But until hindi sila nagsisi at tinanggap kay Kristo, wala sa kanilang kaligtasan. Amen? Wala sa kanilang kaligtasan. Kaya huwag tayo magpakasakali, mga kapatid. Sabihin natin ang ating kapitbahay, ang kamag-anak, mabait naman siya. Hindi po kabaitan ang pagpunta sa langit. Amen? Kundi sa kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo nag-iimbita sa tao, mga kapatid, upang ating malaman na sila itatanggap din kay Kristo bilang tagapagligtas. That's why we don't miss, mga kapatid, anyone who come to our church, mga kapatid, first time, we need to share to them the gospel. They need to know the gospel of the Lord Jesus Christ. That's the reason why we are here, mga kapatid, to preach the gospel that only Jesus saves. Amen! Kung ang simbahan walang naliligtas, mga kapatid, hindi ang simbahan. Okay? Hindi ang simbahan kung walang naliligtas. Sapagkat ang misyon, mga kapatid, ng simbahan ay ipangaral ang kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Salvation is for all, but the recipients are those who only believe. You get it? Ang kaligtasan ay para sa lahat, pero ang mga recipient nilang already, mga nanampalataya at tumanggap. Amen? Man fell to sin, but God provided salvation
Guys, sabi ko sa inyo kanina, Lucifer and the fallen angels, mga kapatid, who have seen through, though they will repent, there is no provision for them for salvation, mga kapatid. Walang provision ng kaligtasan sa kanila. Kahit sila magsisi pa. 2 Peter, basahin niyo po, chapter 2. May pulpit. Chapter 2, verse 1, nandiyan po kayo? Chapter 2, verse 4, ready read. For if God spared not the angels that sin, but cast them down to hell and deliver them in the chains of darkness to be what? To be what? Saan sila reserve? Sa hatol ng Diyos, amen? Sabi na binasa natin, saan tayo reserve? Sa langit, amen? Iyaw mga nanampalataya. You see, ang ating reservation sa langit, pero ang mga anghel, the fallen angel, including Lucifer, wala pa sila sa impyerno, kapatid. Tandaan niyo po yan. Wala pa sila. Yung mga ginagawa lang katatawanan ng ang Diablo, kapatid, si Satanas, kapatid, baka mawala pa sila sa impyerno. Meron nga isang, kapatid, si Vice Ganda, pambira. Pagdating daw sa impyerno, kapatid, baka magkaroon ba ng Miss Gay daw doon? Dahil sabi daw, ang langit may mga ganda, sabi sa langit ay, ang disenyo daw sa langit bakla. Wow, what a blasphemy. Tapos siya na pinapanood ninyo sa mga anak ninyo. Amen? God loves sin, mga kapatid. Mahal ng Diyos sila, kapatid. Kailangan sila magsisi. Tumanggap sa Panginoon. Amen? Pero yung ginagawa nilang ganun, kapatid, lalo nilang inilalagay ang kanilang kaluluwa sa impyerno at marami pa silang madadala. Sa pagsikat sila. Sa pagsikat sila, mga kapatid. Okay? People approach them, mga kapatid, for what they are doing. Tama man o mali, mga kapatid. Di po ba? Ipinagbabawal ang pagbubuli, mga kapatid, pero pinapalakpakan ang binubuli doon sa kanilang show. Amen! Amen! Now, they're saying, mga kapatid, magkaroon ng misgay doon sa impyerno. Sabi ng Bible, ang impyerno may apoy na hindi namamatay. May uod na hindi namamatay. Ang kaluluwa ng tao pag nandun na sa impyerno at turusan ng walang hanggan. Sabi ng Bible, tormented day and night forever and ever. Amen? Revelation 20:10. Sabi ba ng Biblia? Kasama ng Diablo at maging mga nadaya. Ito yung mga nadaya. Ito yung mga nadadaya, mga kapatid ng Diablo, mga kapatid. Dahil sa kanilang kasikatan, mga kapatid, akala nila they can make their own way to heaven. Okay? They can make their own way to heaven. Tanong, may bakla ba sa langit? May bakla ba sa langit? Sila yung bakla dito, mga kapatid, pero sila yung naligtas, mga kapatid. Sila yung nasa langit na wala pong bakla sa langit. Amen? Amen! Sa pagdating sa langit, kapatid, wala na pong gender. Amen? Amen! Oo, tandaan po natin po yan. Okay? Wala rin po matanda. Oo, wala nang bata. Amen? Okay? Kaya sabi, yung mga maliliit na anghel daw, yung mga anghel daw, kaya itinitin nila yung mga drawing ng tao. Yung mga mapipilanti, kasi sino nag-ayos niya? Sabi nila. Di ba? Sino daw nag-ayos? You see, because they're ignorant, mga about the Word of God. Amen? Sabi ng Bible, they're reserved. Praise God for His loving kindness and mercy. He saved us a rotten sinner. Amen? Amen! He saved us a rotten sinner. Okay? 2 Peter chapter 3 verse 9, praise the Lord, sabi ng Bible, the Lord is not concerning His promise. As some men count His slackness, but is long-suffering to us who are not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. Pray ko lang po, mapatid. Meron pa rin babae na lang sa langit, wala pong bakla, ibig ko sabihin, amen? Amen? Pero wala nang matanda, walang bata, amen? Yan po yung mga kapatid. Sabi ng Bible, ang Diyos hindi siya nagpabaya sa kanyang pangako na gaya. Ito po yung mga tao na sinasabi na nagpabaya ang Diyos. Kaya ginagawa nilang katatawanan ng kaligtasan. Ginagawa nilang sinakululot yung ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Amen! But you know what? Because of His love, He is not willing. Hindi siya payag na isa man, mga kapatid, ay mapahamak pupunta ng impyerno. But that all, sabi ng Bible, should come to should come to? Because the subject of salvation, mga kapatid, is the repentance. Kaya hindi na ligtas na asawa mo, ligtas na mga anak mo. Be sure, mga kapatid, sila din po ay may personal na pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Amen? Amen! What a magnificent salvation we have from God. For God, that He gave, that whosoever should not, number 5, the security of salvation, should not perish, sabi ng Lord. We are safe and secure. Amen?
we are saved and secured. Sabi ng Bible, should not perish. Ano ibig sabihin ng should not perish? Eh, hindi na mapapahama. Kaya mawawala pa bang kaligtasan natin? Siyempre, hindi na. Kasi nga sabi ng Bible, kapatid, hindi na tayo mapapahamak. Amen? Ano pong kapahamakan yun, kapatid? Hindi po yung mga pinsala sa mundong ibabaw na ito. O maaaring tayo po isang araw maaksidente pa rin naman. Maaaring isang araw tayo po rin magkaroon mga kapatid sa mga sakuna. Tandaan po natin yan, tao pa rin tayo, namumuhay tayo sa mundong ibabaw po na ito. Pero yung perish, ang sinasabi ng Bible, yan po yung kapahamakan sa apoy ng impyerno. Amen? Once saved, always saved. Amen? Okay? Ang ligtas ay ligtas na yan, mga kapatid, sa walang hanggan. Kahit makagawa ng kasalanan, ligtas pa rin. Amen? Amen? Pero hindi natin itinuturo, mga kapatid. Tandaan po namin yan na magpatuloy sa kasalanan. Amen? Minsan, minimisquote tayo doon, mga once saved, always saved. Sabi nila, yung mga Baptist, once saved, always saved. Okay lang na sa kanila, pumatay. Sino ba sabing okay? Sino lang magsasabi? Amen? Kaya nga inaayos natin buhay natin eh. Kapag sabi ng Bible, be ye holy, for I am holy. Amen? Kahit palit-late ka, kung ligtas ka, sa langit ka pa rin. Amen? Sana late ka rin pumunta ng langit. Pero huwag mo namang isabuhay yan, kapatid. Amen? Huwag mo naman pinandigan yung mali. Talaga hanggang mamatay ka, late ka na nga eh. Late ka na. Paano naman kung ikay late at late ka rin pumunta ng langit? Yung pagkatapos ng 1 billion years, saka pa lang darating. Sabihin, anong nangyari? Ang dami nang nangyari. Tama niyo ba yan, kapatid? What a gracious God we have, mga kapatid. Kaya huwag nating abusuhin. Yun yung problema. Inaabuso. Nawawala sa konteksto, mga kapatid, yung pagkaunawa ng kaligtasan. Napakatiting sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. He was not late. He came right on time, mga kapatid. Amen. Para sa ating kaligtasan, dun sa krus ng Kalbaryo. When we go to church, mga kapatid, punta ka ng church. Ay, alas 9 na. Saka lang mag-isip pupunta ng simbahan. Nanuhan niyo ba yung kapatid, amen? Amen! Wala kang late sa trabaho, wala kang record ng late sa school, pero sa simbahan, wala kang record ng on time. You know what? Our treatment with God is the kind of treatment we have in the church. Amen! Hindi natin pwedeng sabihin, mga kapatid, that we treat God the utmost way, mga kapatid. When we come to church, mga kapatid, pupunta lang tayo kung gusto natin. Palit-late tayo. Amen? Ipaguhin natin yung ganung pag-uugali, kapatid. Pag dumating ang blessing, inapura natin ang Diyos, Lord, ibigay mo ito, Lord. Ang tagal naman, Lord. Palit-late ka eh. Tapos magtitiman ka. Naunawaan niyo pa yung mga kapatid, amen? If we understand the kind of salvation, what a sacrifice God has bestowed upon us, mga kapatid. Okay? Pero kung tayo naman, mga kapatid, ay wala sa ulo ng buhay natin. Kasi hindi natin isinasabuhay. Praise the Lord! We have a very security of our salvation. Maaaring sasala pa rin tayo, kapatid. Pero kapatid! Huwag mong isabuhay naman. Huwag mo naman hanggang kamatayan. Dalhin natin yung ganung pag-uugali. Mabago tayo. Sabi ng Bible, kapatid, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things, and behold, all things are... Gaano ba katagal ang langit? Mamaya, wala pa pala tayo doon. Okay? The security of our salvation, my sheep hear my voice. Sabi ng Bible sa John chapter 10 verse 7, right? Amen? My sheep hear my voice. One is the voice of the Lord, the Word of God. Amen? Kaya pag pinagsisigawan, kapatid, mula sa salita po ng Diyos, that Sunday morning is for the Lord, Sunday afternoon is still for the Lord, then you need to hear God's voice. Amen? If you are the sheep of God. Amen? Kung ikaw ay tupa ng Diyos, kung anak ka ng tupa, wala talaga. Okay? Sabi ng Bible, my sheep hear my voice and I know them. Kilala ko sila, sabi ng Diyos. And they shall follow me. And I give them what? Eternal life. And she shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them, me is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Amen? Wala, mga kapatid, makakaagon sa atin sa kamay. Ito ang kaligtasan natin, no? Hawak ka ng Diyos Anak. Hawak ka ng Diyos Ama. May tatak ka ng banal na Espiritu. Mawawala pa ba yun? That's why we are saved and secure. Amen? We have security of our salvation. Okay? Number 1, God. Okay. God. Number 2,
The scope of our salvation, the simple word, the whole word, mga kapatid. Okay, including us. And the sacrifice for our salvation, the begotten Son of God. And the subject of salvation, the repentant sinners. And the security of our salvation, we are saved and secured. Okay, saved and secure. And you know what? Sabi ng Bible, for God so loved the world that His only begotten Son, that whosoever in Him, in Him, hindi po in her. Pag sinabing in Him, ano po yun? Lalaki, babae? Hindi lalaki. Eh, ba't ang mga tao tinatawag nila mga kapatid dun sa babae? Amen? Tumatawag kay Maria. And liwanag, sabi ng Bible, in Him. Whosoever believeth in Him, not unto her. Amen! Should not perish, but have everlasting life. And you know what? Number 6, the special gift of salvation. The special gift of salvation, what is that? Everlasting life. Alam niyo pa, kapatid, kung iisipin natin, yung kahit hindi na tayo pupunta sa impyerno, okay na yun. Amen? Pero yung ikay dadalhin pa sa langit, mga kapatid, wow! Sobra-sobra na yun. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Bible, for the wages of sin is death. But what? The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen? There's a special gift of salvation. And sabi ng Bible, he that hath the Son hath life, but he that hath not the Son of God hath not life. Ang kinaroroonan ng anak, sabi ng Bible, ay merong buhay. Ngunit ang hindi kinaroroonan ng anak ay walang buhay, mga kapatid. You know what? After this life comes eternity. Pagkatapos ng buhay na ito, ang susunod ay walang hanggan. Dalawang bagay po yung kapatid. Walang hanggang buhay sa langit o walang hanggang kamatayan sa impyerno. Amen? It's the people to choose, mga kapatid, from. Pero sino bang matinong na gustong pumunta ng impyerno? Right? Amen? Amen. Kanya nga lang ang tao, kapatid, nababalutan, kapatid, ng pandarayan ng sanlibutan. Pandarayan ng Diablo. Maging pandarayan ng relihiyon. Salamat na tayo pinatagpuan ng Panginoon. Sabi ng Bible, shall have everlasting life. What does it mean, shall? Ibig sabihin, shall. Sigurado. Amen? Sigurado. Amen. Shall have, sabi ng Bible, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat, mga kapatid, na binigyan po tayo ng dakilang kaligtasan po ng Diyos. Meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan kasi sigurado ang nagkaloob ang ating Panginoong Kristo. Amen? Pero kung ngayong umaga, ikaw personal ang nakakalam na iyong sarili. Hindi mo patiyak ang langit, kapatid. Ang katiyakan ng langit ay hindi po pagtungo sa simbahan ito. Ngunit isang bagay ang sinisigurado po namin. Okay? Isa lang ang tinuturo ng simbahang ito. Amen? Isa lang ang daan ng kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, sabi po ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No man! Sabi ng Bible, walang sinuman. Ang sinuman ay hindi makakaparoon sa masabi niya, kundi sa pamamagitan ko. No man! Coming unto the Father, sabi ni Kristo, but by me. Hindi kay ibuloy, kapatid. Amen? Kundi sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung ikay ligtas na, kapatid, magpatuloy ka sa kalooban ng Diyos sa iyo. Kaya may simbahan na ating dadaluhan upang lumago ang pagkaalam natin sa kaligtasan na itinagkaloob ng Diyos. Amen? Amen? Hindi ba sabi mo ligtas ka na? Pero kung ngayon mo lang napakinggan yan, kapatid, ngayon mo lang na-meditate kung gaano kalaki ng salvation binigay sa atin ng Diyos. Amen? Even from that one verse only, mga kapatid. Pag tayo may mag-sacrifice ng ganito man, kapatid, kaunti lang tayo pagpawisan, okay lang, kapatid, amen? So be it, because there is no match with the sacrifice that the Lord Jesus Christ has done on the cross of Calvary, mga kapatid. Siya po'y binunutan ng balbas, mga kapatid. Siya po'y pinatukan sa batok, mga kapatid. Siya po'y binurahan sa mukha. Di ba, matalisikan ka ng laway? Pero ngayong araw, pag matalisikan ng laway, okay yun. Showers of blessing yun, amen? Pero ang Panginoon, kapatid, hindi niya po yung inalintangan. Sabi ng Bible, He opened not His mouth para maggiganti. Kundi ang kanyang sinabi, Father, forgive them, for they know not what to do. Kapatid, kahit hindi ka babalik mamayang hapon, ligtas ka po. Kung tunay kang ligtas, amen? Pero ang tunay na meron pong
pag-appreciate sa kaligtasan kapatid, isa rin po igagawa para sa Panginoon. Right? Amen? Hindi ba pag tayo may utang na loob sa tao, ay huwag natin kakalimutan hanggang sa libingan. Utang na loob talaga naman. Kahit anong hingin ng tao na may utang na loob, ay talaga naman kahit hindi mo kaya ibibigay. But how about God? How about God? How about our Savior? Hanggang umaga lang mo ba magagawa natin sa Panginoon kapatid? Praise God. Yung po yung tanong ko kanina. Hanggang kailan ang langit? Hanggang kailan ang langit? Hanggang kailan ang langit? Everlasting. Are we going to enjoy heaven? Be honest, are we going to enjoy heaven? And that is everlasting. You are saying you're going to enjoy heaven, that is everlasting. And being in the church, you're not going to enjoy it just for Sunday morning, for Sunday afternoon. Amen. Parang irony naman yun, kapatid. Sabi mo, ma-enjoy mo ang langit, everlasting. Eh, samantalang sa simbahan lang, kapatid, hanggang 3 oras ka lang, kainip ka na. Pupunta ka ba talaga sa langit? Amen! That's why we need to enjoy it, because what? Church is just the perilog, mga kapatid, ng ating magpunta sa langit. Amen! And sabi niya, mga kapatid, doon sa kanya, doon sa pattern ng panalangin, mga kapatid, sabi ba? Our Father in heaven, Son in heaven, hallowed be the kingdom come, thy will be done on earth as it is in. Kaya kung anong nangyayari sa langit, dapat yun po yung nangyayari sa lupa. Ay yun po yung nangyayari sa simbahan. Anong gagawin mo sa langit, kapatid? Dahil may magmanambahan, ay maghapon. Eh, saan ka pupunta doon? Saan ka magtatago? Amen? Amen? May baka maiinip ka rin doon pagdating doon, kapatid. Eh, lahat magpipress. Magpipress si Moses, magpipress si Elijah, magpipress si Elisha, magpipress si Ezekiel, si Daniel, saka si Lamentations. Tapos you're saying, masaya ako, pupunta ako ng langit. Pero bakit pagpunta sa simbahan para kang hinihilang buhaya sa lungga? You must enjoy it. Because we have a great salvation. Amen? Sabagat napakadakilang ating weakness. That's all son of this. You know, give my best. Halos manghihina-hina na ako, mapatid. Just to expound how great our salvation is. You know what? I cannot expound, mapatid, amen? Kahit gaano pang katinding mga pananalita, hindi pa rin talaga natin ma-explain kung gaano kadakila. Pero at least, mapatid, na unawaan po natin kung gaano kadakila ang pag-ibig Diyos sa atin ang ating kaligtas. So when the piano plays this morning, when I come to the altar and thank the Lord for the message He gave us. If you are saved, you must be. You must come. We need to kneel down and talk to God, mga kapatid. Hindi ba tayo magkakaroon ng grateful heart sa Diyos, mga kapatid, for that great salvation He bestowed upon us? You know what, mga kapatid? Sabi mga po, dapat nandiyan yung ating mapagpakumbabang puso, mga kapatid. Magpasalamat sa kaligtasan kanyang kaloob sa atin. So we come to Him and talk to Him. Thank Him and appreciate His salvation He bestowed upon us. Oh, what a great salvation He bestowed. Amen. Amen. Are you blessed? Amen? Amen. Nating kakalimutan mamayang hapon. Wala mo natin biwayag mamaya, hindi ko na po kakayanin. Pero may natin service 2:30. Amen? Para makapag-ipon ng lakas mamaya 2:30.
Next week na po, pero next week po ay fellowship po natin. Next week na po ang BYF natin, amen? Pero balik po kayo mamaya at 2:30 for our afternoon service, amen? Mga kabataan, huwag kayong mangalat-ngalat, okay? So tayo magsilawitin nga natin yan, Amazing Grace. What an amazing grace. We have, mga reading po natin yan. Amazing Grace, page 36. Page 36 of your hymnals. Ay 86. May baptism po tayong isang praise the Lord. Praise the Lord. Sa decision na susunod sa bautismo ngayong umaga. As the essence of the church, may naliligtas, may nababautismo. Amen? Let's sing the song. Ready sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, what was the sin? But now I'm found, was blind, but now I see. Ang dalas nasa now. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first began. His grace still amazes us. Because it's really amazing, amen? Let's witness our baptism after the closing prayer. Panginoon, salamat po ngayong umaga for your word. Thank you, Lord, for speaking to your people. Thank you for the commitment of God. And I pray po, Panginoon, na layo pong palawigin sa aming pong puso at mapahalaga ng dakilang kaligtasan pinagkalad po. May mga bagong ligtas at maging mga tagal na po, ay dapat mas lalo pa pong sigasig para po sa inyo. Papalain niyo po ang pansamantalang pag-iwaiwalay. Salamat po sa isa na bagong ligtas, tumanggap po sa inyo at ngayon po ay susunod sa inyo sa tubig bautismo. Ingatan niyo pong pag-uwi ng bawat isa po, Panginoon. Makabalik mamayang hapon at 2:30 for our afternoon service. And just dismiss us with joy in our hearts. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. Thank you so much and God bless everyone. Let us witness our baptism this morning. Amen. Thanks so much po. And to God be glory. See you this afternoon.